Sir, alam nyo naman, masyadong mainit ngayon yung usapin ng budget tungkol dun sa blank items allegedly from the Duterte camp. Ngayon ay idinala na sa korte para ideklarang unconstitutional. Ano po yung tingin ninyo dito? Kasi nalilito na rin kami kung sino sa kanilang dalawa yung may punto. Administration ba o your company, Attorney Vic Rodriguez? Well, kasama yan, siyempre. Demokrasya tayo. So, abangan na lang natin magiging desisyon ng Korte Suprema. Mayroong mga nagsasabing hindi tama, mayroong mga nagsasabing hindi constitutional, dinedepensa nila. Ang sa akin lang dito, ang hindi ko gustong nangyari, siyempre, yung tinapyasan yung budget ng health, tinapyasan yung budget ng education, tapos pati yung 4Ps tinapyasan, tapos nilaan dito sa ilang mga unprogrammed items na yun, medyo kailangan bantayan yan. But overall, kung may question sa mga blank items, let the court decide this. Pero sir, nabanggit po ninyo yung education sector. Isa kasi rin yan dun sa nako-contest no? Kahit na nung naging General Appropriations Act na siya at napirmahan ng Pangulo, dahil ang sinasabi, ang daming isinama dun sa budget ng education sector na dati namang wala doon. Halimbawa yung sa PNPA o kaya yung PMA na dati naman hindi daw kasama under education sector. Paano po ba yung sistema before? Well, kaya nga nagkaroon ng issue yan dahil nung tinapyasan, lalong lumaki itong budget ng infra kaysa sa education. So they figured out a way to put other items para to fulfill the constitutional mandate. Now whether ito ay tama o mali, we will have to get the courts to decide on that. So abangan natin. Kung kayo po mabalik sa pwesto, ano po yung tingin niyo na dapat gawin para maiwasan ng maulit itong gulo sa budget? Parang ngayon lang kasi kami nakakita ng ganyang klase ng mga argumento sa budget Well, iisa lang kasi si Risa sa Senate. Siguro kung madagdagan ang mga kakampanya at kaalyado niya, tulad ni Bam at ako, baka sakali. At sa Congress naman, kung manalo si Laila de Lima at si Chel Joc, makakaasa sila na ang mga bagay na ito ay babantayan natin. At hindi lang sa salita, dahil gano'n naman talaga ang isinagawa natin. If you look at our track record, binusisi natin ng husto ang nakaraang budget. Kaya hindi nangyayari ang ganitong klaseng mga reklamo at mga kontrobersiya. Because ang aming minority leader noon, si former Senate President Trilon, talagang hindi matatawaran ng sipag. And syempre, we learn from him and we will make sure na yung sipag niya na nawala, ibabalik natin at babantayan natin itong prosesong ito.